2010 Manila Hostage Crisis, isa sa pinakakarumaldumal na insidenteng nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga naging punot-dulo kung bakit umabot sa isang nakakapanlumong pang-hostage. Ang tinaguriang sospek na si Police Senior Inspector Rolando Mendoza ay nang dahil umano sa baluktot at mapera-perang hustisya na mayroon ang ating bansa. Ang insidente ay umani ng mga pagpuna at kritisismo nang dahil sa kapalpakan na paghawak ng pamahalaan sa naturang hostage crisis. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan sa pangyayari at paano humantong sa isang madugong pagtatapos ang 2010 Manila Hostage Crisis? Bandang alas 9:30 ng umaga, isang tourist bus na pagmamay-ari ng Hong Thai Travel Services ang nakaparada sa isang bahagi ng Fort Santiago kung saan inaantay nito ang mga turistang pasahero na galing pa sa mismong tourist spots ng Fort Santiago. At nang tuluyan ng nagsibalikan ang mga turista pabalik sa bus, isang nakabihis o unipormeng pulis na may bitbit na kalibre 45 baril at M16 Armalite rifle ang dali-daling sumakay at nagpahayag ng intensyong makisakay lamang. Ngunit agarang tinanggihan ito ng mismong driver ng bus na kinilalang si Alberto Lubang. Matapos ang naturang pagtanggi sa di inaasahan, agarang nagdeklara ng isang pang-hostage ang sinasabing pulis. Ang naturang tourist bus ay may lulan na 20 turistang galing sa Hong Kong, 3 Filipino tour guides, isang driver na kinilalang si Alberto Lubang at ang mismong hostage taker na kinilalang si Rolando Mendoza. Matapos ang pagdeklara, dito na mahinahong isiniwalat ni Mendoza sa mismong mga pasahero ang punot dulo kung bakit nga ba humantong ito sa isang pang-hostage. Si Mendoza ay isang former police officer na sinibak sa serbisyo nang dahil sa di umano'y pangingilkil nito at pagkasangkot umano sa droga na talagang nahatulan pa ng guilty sa kasong misconduct na nagresulta sa pagkasibak at pagkawala ng naturang kabuuhang retirement benefits nito. Kilala si Mendoza bilang isang magiting at marangal na pulis, dating nakakuha ng 17 beses na parangal ng dahil sa katapangan at dangal nitong ipinapakita. Bagay na naging isa sa mga hinanakit ni Mendoza ay nang mahatulan ito sa ombudsman ng guilty na hindi man lang binigyan ng pagkakataong maisiwalat ang kanyang panig. Na ayon pa, hiningian umano si Mendoza ni Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III ng malaking halaga ng salapi kapalit sa muling pagsaalang-alang ng kanyang kaso. At sa pagpatak ng bandang alas 10 ng umaga, dito na sinabihan ni Mendoza ang mismong driver na magtungo papunta sa mismong harapan ng Quirino Grandstand sa Rizal Park. Ngunit sa kabila, may mga conflicting reports na nagsasabing sa mismong Quirino Grandstand na raw sumakay si Mendoza. Bagay na walang gaanong impormasyon ukol sa kung ano ang tunay na pangyayari. At nang makapwesto na ang bus sa mismong harapan ng Quirino Grandstand, dito na pinosas ni Mendoza ang driver at nang tumunog na ang naturang balita ukol sa pang-hostage, agarang pinalibutan ang mismong area ng mga otoridad, pulis at mga kasundaluhan. Agaran na ring kumalat sa mga local at international news ang naturang insidente. Isa sa mga inatasang negotiator sa naturang pang-hostage ay walang iba kundi ang dating kasamahan ng din ni Mendoza na si Colonel Orlando Yebra at Major Romeo Salvador. Sa mismong negosasyon, isang demand ang ipinarating ni Mendoza kung saan hangad nitong bawiin ang naturang hatol ng ombudsman sa kanyang kaso at sinasabing inosente siya at frame up lamang ang lahat ng paratang. Sinabi rin ni Mendoza na voluntaryo siyang susuko kung sakaling mapaunlakan ang naturang hiling. Sa kabilang banda ng mismong Quirino Grandstand, isang mabilisang ensayo ang ginawa ng Manila Police SWAT team ukol sa pagresponde sa posibleng worst case scenario na kahahantungan ng pang-hostage ni Mendoza. Nang mga oras na iyon sa mismong site, dumating na rin ang SAF o Special Action Force. Agarang pumesto ang mismong mga SAF at ang mismong mga sniper team nito. Dakong alas 12 ng tanghali, kasunod ng mga negosasyong ginawa ukol sa demand ni Mendoza na bawiin ang hatol ng ombudsman sa kanya at para maibalik na ito sa serbisyo, isang katiyakang tugon ang ipinarating ng mga negotiator kay Mendoza at sinabing naiakyat na muli ang kaso nito sa ombudsman upang muling suriin. At nang dahil sa matiwasay na negosasyon ng magkabilaang panig, pinakawalan ni Mendoza ang ilang mga hostages kasama na ang isang matanda at mag-asawa na may kasamang 3 bata.
Ngunit kapalit pala sa paglaya ng mga ito ay ang dalawang photographer na naging voluntary hostages na kalaunan pinalaya lang din kasama na ang isang Pinoy na tour guide. Sumatotal, nasa 6 na dayuhang turista at 3 Pinoy ang nakalaya ng mga oras na iyon. Ngunit ang masaklap nang dahil sa pagdagsa ng mga media na nagsagawa ng coverage sa pangyayari, tila ba naging sanhi at dahilan ito upang maudlot at matuldukan ni Mendoza ang kasalukuyang umuusad na negosasyon. Sa mismong loob ng bus, may isang TV monitor palang tinatanaw si Mendoza na naging dahilan upang mamonitor nito ang lahat ng mga news agency na nagsasagawa ng coverage. Dito na mas naging marahas ang aksyon ni Mendoza kung saan pumalag ito sa mismong bias na balita ng media na tila ba ipinalabas lamang ang negatibong bahagi ng kwento, at nang dahil dito isang demand ang ginawa ni Mendoza kung saan pinahihintulutan itong makapasok ang media sa loob ng bus upang makapagpayag ito ng kanyang saloobin. Ngunit tinanggihan ito ng mismong kapulisan ng dahil na rin sa lubhang mapanganib na at delikado ang sitwasyon. Bandang 1:30, humigit 1 oras na mula nang mag-demand si Mendoza ng media interview, hindi pa rin ito pinaunlakan. Bagay na tila ba naubusan na ng pasensya si Mendoza. Dito na naglagay ng 2 note si Mendoza na ipinaskil sa bintana ng bus. Nakasaad dito ang katagang "Media now at 3 AM PM deadlock." Sa oras na iyon, makikitang nakaposas ang isang personahe sa mismong harapan ng bus at dagdag ni Mendoza, tutudasin o mano nito ang isang personahe sa loob ng bus kung sakaling hindi mapaunlakan ang demand nitong media interview. At habang nagpapatuloy ang negosasyon, sa di inaasahan, isang personahe ang hindi nag-alinlangang pumasok at naglakad patungo sa bus. Kinilala ito na kapatid pala ni Rolando Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza. Agaran din naman itong nilapitan ng isang negotiator na si Major Romeo Salvador. Dito na nakitaan ng isang armas si Gregorio Mendoza sa kanyang tagiliran, at sa walang alinlangan, agaran itong dinisarmahan ni Major Salvador sa mismong harapan ni Rolando Mendoza. Ngunit iginiit ni Gregorio na wala itong intensyon at sinasabing tutulong pa ito sa negosasyon upang mapakalma ang kapatid nitong si Rolando Mendoza. Dito na nagsagawa ng isang pag-uusap ang dalawang magkapatid gamit ang cellphone. Huwag mo muna ituloy yung 3 PM deadlock. Hello. Ha? Extension tayo. Hindi, huwag muna. Tol, ipapaliwanag ko muna sa kanila yung sama ng loob natin pa rin. Nang mga oras na iyon, isang report na rin ang ipinaalam kay Mendoza na ang mismong kaso nito ay kasalukuyan nang nireview ng ombudsman. Hanggang dumaan ang ilang oras, 6:00 ng gabi, sa di inaasahan, isang radio station ang nakapagsagawa ng isang interview. Captain Rolando Mendoza, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Si Michael Rocas po ito ng RMN. Ano po ang plano ninyo? Kung pabor o hindi sa inyo, yung pong desisyon o yung demand ninyo, ano pong gagawin ninyo? Anong plano ninyo? Imposibleng hindi maging pabor sa akin ang desisyon kasi sa lahat ng papel ay sinasabi na maling-mali ang pangyayari na nangyari sa akin. At kasabay ng oras na iyon, dumating na rin ang isang sulat na galing sa mismong ombudsman at agarang inabot ito kay Mendoza sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si SPO2 Gregorio Mendoza.